Okay. So, good evening sa bawat isa sa atin and thank you sa oras na ibinigay niyo sa akin tonight. And I welcome you sa aking webinar series 3 entitled Love with Clarity, Prioritizing Mental Health in Dating and Relationships. So tonight we'll be talking about hapyaw lang sa mga mental health issues. And again, I am not a psychologist nor a psychiatrist, so hindi ako professional sa bagay na ito, but I wanna share with you yung mga natutunan ko during my journey sa BYU, of course, and based din, yung mga information naman na i-share ko ay based din sa mga studies and accurate research siya. So if warning lang siguro, baka maging trigger to sa bawat isa or sa makakapanood. But yeah, yun lang, warning lang, just in case. Okay. So, although dalawa lang kayo today, tonight, makakapag-react naman, di ba? So, mayroon kasi akong ginawa dito, mali. Mayroon kasi akong ginawang activity, or icebreaker activity siya. So, reaction lang yung kailangan. So, heart react, of course, kapag um, sa tingin nyo green flag yung tinutukoy sa statement. And haha-react na lang kapag red flag. Okay, again, haha kapag red, heart kapag green flag. So, wala namang i-judge dito. Let's just know kung ano yung inyong tingin sa mga bagay na ito. Wala pa. May haha agad. Okay, first one. They say I'm just, they say I'm just not the emotional type to avoid vulnerability. I'm just not the emotional type. Yes, red. They always expect you to initiate plans or communications. Haha pa din. They're not always, ano, they're not afraid to say, I need time to think about how I feel. I need time to think about how I feel. Hindi sila takot. Okay. They support your boundaries even when it disappoints them. Hard. They're okay with silence and don't rush you to perform happiness. Right here. They say that just how I am instead of making changes. They act differently around their friends, less affectionate or distant. Ha ha ha. Next, they rarely say thank you or acknowledge your effort. Siyempre, haha pa din. They only show affection when they want something. They take accountability without excuses even for small mistakes. Baka ngalay na yung panga nyo. They change the subject when you bring up serious concerns. They expect you to always be available, even when you're unwell or busy. You constantly feel the need to prove you're enough. And lastly, they express admiration for your inner qualities, not just your looks. Right. Ayan. So, bakit ito yung exercises ko tonight? Kasi, of course, may mga actions yung mga tao, whether the one we're pursuing or our partners, future partners, given na yun, na maaaring makaapekto sa atin. Though sometimes, yung mga actions na yun, not intentional naman, and kumbaga, may reason bakit ganun yung mga actions nila towards sa atin. But of course, we need to be careful pa din na ma-recognize yung mga bagay na yon, especially yung sa mga red flags. Um, my first question is, siguro type nyo na lang kung ano yung thoughts nyo. Sa tingin nyo ba, if the person you're pursuing or the person you're with in a relationship man to, when liligawan or something, ay meron siyang mental health
issues or challenges, do you think it is a red flag? Siguro yes or no na lang. Or kung gusto niyo pang i-expand ang inyong thoughts. Red flag ba kapag may mental health issues yung tao? Not necessarily. Okay, thank you so much. So tonight, let's see. And sa end nito, let's see kung red flag ba talaga or green flag yung mga tao may mga challenges na ganito or kung ano ba yung tamang um, kung saan sila dapat pa. Okay. So, what is mental health in context of relationship? The first one is, siguro ako na lang magbabasa. People with good mental health are more likely to engage in healthy communication, show empathy, and manage conflict constructively. Sinabi pa, mental health challenges like anxiety or depression can lead to withdrawal, irritability, or miscommunication, which can strain relationships. So, syempre kapag healthy tayo emotionally or mentally, meron talaga siyang good effect sa atin or dun sa mga taong nakakasalamuhan natin, especially when we are in a relationship. Kasi kayong dalawa lang yun eh. Kayong dalawa lang yung may possible na mag-clash ba or whatsoever. Tapos, syempre kapag yung isa ay nagsastruggle ng kahit anong kind ng mental health issues, syempre nagkakaroon ng negative effect din yun sa partner ninyo or dun sa buong relationship ninyo. Okay. So, we will be talking about the four lang to. Four common mental health issues that can arise in dating or relationship. So, the first one is, of course, trauma. May mga na-encounter na ba kayo nito sa pagdi-date ninyo? Pwede kayong mag-react na lang ng, tawag dito, ito, thumbs up kung may mga na-encounter na kayo or mga ka-talking stage na may mga trauma. Meron. Okay, so Kuya Andrew. So, challenging siya, 'di ba? Kapag may yung tao na pinupursu natin or gusto nating kilalanin and later on maging in a relationship, may mga traumas, challenging siya. At I can say na kung ganito yung mai-encounter ninyo, it takes kumbaga effort din and understanding sa mga itong bagay. So, kapag may trauma yung mga tao, pwede siyang ang root cause ng mga trauma minsan or yung reason bakit may mga trauma sila, pwedeng nag-start yon nung childhood nila, growing up, or meron silang trauma from their past relationships. And kapag, kumbaga, nasa relationship na sila or yung present na nila ngayon, yung present life na nila, syempre minsan may mga flashback yan, may mga nagtitrigger doon sa kanilang mga trauma. Kaya lumalabas din yon. So ano yung impact niya sa dating? Yung trauma ay, of course, nagkakaroon siya ng fear of closeness or vulnerability, heightened sensitivity to conflict or perceived danger in the relationship. So, mahirap yung ganito kasi parang kahit hindi mo sinasadya in a way na makapagbigay ng trigger dun sa partner mo, meron at meron talagang bagay na parang pipitik sila. So, mostly sa may mga trauma na tao, yun, sensitive talaga sila sa mga anything. So, if ever man na may trauma yung partner ninyo, yung person na pinuperson nyo, or kinikilala ninyo, my best advice is alamin nyo tawag dito, kung okay lang sa kanila na maging open dun sa trauma nila. It's better na alamin nyo, pero syempre, make it pa din, confidential, kumbaga sa inyo pa din. And mag-ask kayo ng consent if possible na malaman ninyo at maintindihan nyo. Next is, ito yung pinaka-common na nangyayari, is anxiety and depression. Kapag yung mga individuals, of course, may mga anxiety, may mga ganitong mga challenges, sila yung mga tao na kailangan ng mga reassurance talaga. Ito yung mga taong nag-overthink. And kapag naman may depression, syempre, yung energy kasi ng mga taong depressed sometimes, so, or most of the time, low talaga siya. Minsan, gusto nila na mag-isolate or sila na lang muna on their own.
lilid kasi siya sa ano eh, yung parang feeling natin nagwi-withdraw sila sa atin. Sinabi na yung epekto ng anxiety and depression is difficulty forming secure emotional bonds due to constant worry about relationship stability. Reduce communication and intimacy, yun, nagwi-withdraw kasi. And partners may feel rejected or confused by the withdrawal, leading to relationship strain. So, sometimes parang gusto lang ng taong ito ng space, ng time to think about things. Pero dahil nami-miscommunicate niya ito dun sa partner niya, akala ng partner niya or ng someone ay nagwi-withdraw or parang ayoko sa taong to, parang ganun. So, parang nangyayari din siya, I think, sa family members natin or sa friends natin. May mga gantong tayong nami-meet na tao na nagdi-distance talaga sila when they're experiencing depression and sometimes anxiety. So, mahirap yun. Challenging talaga siya. Ah, talaga ba? Mayroon siya. Yeah, mahirap talaga. Okay, next is low self-esteem. Esteem. So, yung mga individuals na, of course, mababa yung self-esteem nila, siguro na may nangyari sa kanila from childhood hanggang sa lumaki na sila, tumanda na sila, nakaka-apekto din yun. Kasi most of the time, feeling mo, I'm not feeling mo, pero minsan sinasabotage mo yung sarili mo. Kasi ito yung nararamdaman mo, parang I'm not good enough. I'm not worthy. Yun yan, nakalagay, not good enough. I'm not worthy of things, of love, ganyan. Parang, mas maganda si ganito, mas gwapo siya, mas pipiliin siya, yung mga ganong thoughts. And pag low self-esteem, of course, there's difficulty accepting love or compliment. Parang you feel na hindi ko deserve yung bagay na ito and constant fear of not being good enough, which can strain the partner emotionally. Pag lagi mo siyang sinasabi sa partner mo na I'm not good enough, syempre, may impact din yun sa kanila. Parang, ano ba? Lalo na pag, parang for example, nagtitry itong isa na really to connect with you, to make you feel loved, tapos puro ganun yung sasabihin mo. Syempre, may epekto din siya dun sa relationship. Okay? Next is attachment issues. So later on, mas hihimayin natin kung ano yung attachment issues. So, mga attachment issues, may mga style siya. Apat yon. And, of course, nakaka-apekto yon. May mga part na, may mga tao na gusto ay, kumbaga may mga tao na hindi clingy, may mga tao na sanay sila na ako na lang on my own, ganun. Parang, kaya ko to. I don't need anyone. I don't need help. Parang mga ganun. So, kapag may mga attachment issues yung um, someone na iyon, ang epekto niya sa dating or sa relationship is of course, troubling building secure lasting relationship kasi parang nagkakaroon ng wall and increased conflict due to mismatched emotional needs and expectation. Okay? So mamaya mas maiintindihan natin kung bakit yun yung sinasabing nakaka-affect. So next naman is alamin muna natin. Ito actually nasabi ko na siya sa I think first years ko kung ano yung itsura ng isang healthy relationship. Dapat of course meron kayong safe and open communication, nasusuportahan ka niya, nasusuportahan mo siya emotionally, mayroong respect sa mga boundaries na naset nyo. Importante na alam nyo kung ano yung boundaries nyo as a person and dun sa relationship. And of course, mutual growth and trust. Kailangan yung mag-grow. So ano naman yung mga na unhealthy sa relationship na nagko-cause din ng emotional problems? Kasi minsan sa mga relationship, yung unhealthy mo as a person, wala kang problema emotionally, mentally, healthy ka talaga. But then, pumasok ka sa isang relationship, pag alis mo din sa relationship, sometimes, parang wow, parang meron na akong mental health issues. So, kailangan nating maging careful talaga sa pagpili ng someone na makakasama natin, na someone na hindi, kumbaga, ma-drain yung bawat isa sa atin emotionally. Kasi mahirap talaga kapag emotionally drained tayo, emotionally pagod na tayo. Ang hirap kahit gaano pa kalakas physically, pag yung mental state mo yung na-challenge, talagang parang gusto ko na lang humiga, gusto ko na lang mag-isolate, mga ganong bagay. Okay? So, first one is um, controlling behavior, jealousy, and manipulation. My question is, um, if kayo ay seloso or selosang tao, does it mean na
unhealthy ka para dun sa relationship or like toxic ka na agad dun sa relationship kasi nakalagay controlling behavior, jealousy. Ano yung thoughts niyo dun? Toxic na ba agad ako kapag nagsiselos ako? Type niyo yung sagot niyo. Kahit yes or no lang, kahit hindi niyo expand. No. Hindi naman, pero at a certain point, like out of nowhere, unreasonable thought. Yes. Tama. Thank you sa inyong mga thoughts. Of course, ano Tagalog? Selos. Hindi ko paano Tagalog. Yung selos kasi, um, emotion siya eh. 'Di ba? Lahat naman ng emotions, valid talaga siya. Kasi totoo siyang nararamdaman mo. Hindi mo pwedeng sabihin fake yung nararamdaman mo. Kapag may nag-trigger talaga sa'yo, kung nasiselos ka, yeah, it's a normal emotion siya. But, totoo yung sinabi niyo na, kumbaga, may ano din eh, kung may limitations din kung papaano. Kapag, um, na-acknowledge mo kung bakit ka nagselos, alam mo kung bakit, and then, makakapag-reflect ka, marunong kang mag-reflect kung saan ba galing yung emotions ko na yun, bakit ganito yung nararamdaman ko, at nagsiselos ako, nag-insecure ba ako, natatakot ba ako na parang um, makukuha siya sa akin or kosto ng past experiences ko kasi parang may trauma ako dun sa past ko kaya nagsiselos ako. And kapag kaya mo siyang i-communicate, nagsastrive ka, nagtatry ka na i-communicate ito dun sa partner mo or dun sa someone na yon and meron kang self-awareness and you're willing to become a better person, I think it's not unhealthy. Magiging unhealthy lang siya of course kapag um, may controlling behavior ka na, yan, kinokontrol mo na siya, minamanipulate mo na siya, nag-accuse ka without having evidences. Basta mga babae, nafe-feel nila yun na parang there's something wrong. Pero kahit, let's say, na parang sinasabi nila most of the time tama yung guts ng babae, kailangan pa din, of course, maghanap ng evidence if yun yung nafe-feel mo para hindi naman masira lang yung relationship tapos wala naman pala talaga. And yun, hindi ka nang guilt trip dun sa partner mo. So, again, normal naman, emotion ang pagsiselos, pero kailangan nating ano tawag dito, maging careful when we express yung selos. Okay? And of course, kailangan maging aware tayo dun sa mga manipulators. Ito yung I think ito yung, napapansin ko, ito yung mga common na nangyayari sa panahon natin ngayon. May mga nagmamanipulate. So, be aware, be smart, be wise enough to distinguish kung ito ba ay minamanipulate ako or or hindi. Okay. Next is gaslighting, making someone doubt their reality. Meron ditong example, sinabi dito, a partner twists facts to blame the other for relationship problems, making them question their memory or perceptions. This behavior erodes mental health and can cause long-term psychological trauma. Kung gaslighter tayo, magbago na tayo. Kung tayo naman yung ginagaslight, kailangan mag-step up tayo. Parang huwag tayong matakot na labanan yung mga ganitong tao. Or kahit hindi sa relationship madaming nanggagaslight, even family members, that's true. Friends, neighbors, kung sino may nakakasalamuhan natin. So, kailangan alam nyo kung ano yung choose ninyo sa sarili ninyo. Alam nyo kung ano yung truth na panghahawakan ninyo. Magbago ka na. Ay, hindi ako gaslighter. Magbabagong buhay tayong lahat. Okay, next ay constant guilt tripping, sorry, typo, tripping or emotional blackmail.
So may mga nang blackmail no, sa relationship, yung parang pag iniwan mo ko, papakamatay ko, or pag iniwan mo ko, ganito yung gagawin ko. So, unhealthy. Sobrang unhealthy nun. Excuse me. Sobrang unhealthy niya. Talagang ito, magkukos talaga siya sa'yo ng ano, ng trauma, ng anxiety, ng depression. Parang sure na magkukos siya ng ganito. So, sa dating pa lang, i-watch nyo na yung mga ganitong behavior. Kailangan makita nyo na agad siya. Makikita nyo siya kapag talaga nag-uusap kayo, kapag nagdi-deep talks talaga, connecting with that person, not just kilig-kilig, not just flowers and chocolates. And fourth is lack of personal space or identity. So tayo, as a person, kailangan talaga natin ng space, ng me time, kumbaga, ng me time. So dapat kapag, kahit nasa relationship tayo, kailangan meron kayong me time kung saan na kapag gawa kayo ng mga gusto nyo, mga hobbies ninyo, or nakapag-spend kayo ng time with your family, kailangan yung identity nyo, alam nyo pa din. 'Di ba? Hindi dapat nagiging mundo ang isang tao. Nagiging parte lang sila ng nagiging malaking parte lang sila ng mundo natin, but hindi sila yung totally mundo natin. So, kapag wala na kayong freedom, parang wala na akong freedom sa relationship na to, parang kailangan lagi akong kasama, lagi niya akong kasama, lagi niya akong nakikita, lagi kaming naka-phone call, lagi kaming naka-video call. Yung tipong akala mo may gagawin lagi na na mali or like cheating or something. Pag ganun yung situation, ask yourself, parang tama pa ba yung ganitong scenario or ganitong treatment sa akin? So, yun. Actually, madami pang mga unhealthy things, pero hindi ko na siya pahabain pa. I know naman that we are um, wise enough and intelligent enough na ma-recognize yung mga unhealthy relationships. So, although minsan, may mga blind spot, bulag sa pag-ibig. Pero I think yung mga katulong din sa atin is when we always um, counsel with the Lord through prayer. Kasi mas na-open talaga yung hearts and minds natin. Siyempre, kapag we're in love, cloud nine talaga yung feeling. Okay, ay mag-next. Okay, so ito na yung attachment styles na tinutukoy ko. So meron tayong one, secure, two, anxious, three, avoidant, and four, fearful avoidant. The first one is secure. Ito yung pinaka the best na attachment. Secure, from the word itself, secure. You're comfortable with intimacy and independence. So, itong mga attachment na to, again, nag-start siya from childhood. Kapag may secure attachment ka, lumaki ka na yung whether, kung sino man yung nag-aalaga sa inyo, whether parents nyo, lola nyo, tita nyo, kung sino man, napoprovide nila consistently yung love and emotional support. Laging nandoon siya. Yung kayo nung bata, kayo nafe-feel nyo that you are safe, you are seen, you are really love. Yung attentions, hindi sobra, hindi kulang, okay na okay. Perfect yung, yung love, attention na naibibigay sa inyo. Ito yung tipong masasabi ko na I am lovable, um, you trust yung other people kasi napalaki kayo with love talaga. And yun, comfortable kayo with any kind of intimacy and independence. Kasi secure ka eh. Alam mo na kahit anong mangyari, I am still loved. Next is anxious. Excuse me. So, lumaki yung mga batang ito, growing up, ito yung mga bata na yung kanilang nakasama paglaki ay inconsistent sa pagbibigay ng love, sa pagbibigay ng time, no? Hindi, hindi, kumbaga, minsan, nawawala, minsan babalik. And ito yung part na mapapatanong sila na, am I good enough? Tapos, minsan sabi dito, I need to cling to or seek reassurance to feel love. Yung parang, kailangan mo pang mag-try, kailangan mo pang i-prove yung sarili mo growing up just to feel love, para lang hindi ka iwan ng parents mo. Ito rin, possible din siguro kapag yung mga parents, excuse me, nag-a-abroad or umaalis for work, diba? Parang, nag-crave ka for love eh. Tapos natatakot ka na ma-abandon na ka, maiwan ka. Doon, kailangan mo ng constant reassurance. So, dahil bata pa sila, ganito na yung kinalakihan nila, nade-develop siya at hindi na siya talaga totally nawawala. Okay.
Next is avoidant. Okay, sa avoidant naman, ito naman yung mga uncomfortable with too much closeness or emotional expression. Struggles with intimacy, need nila yung space. Bakit sila naging avoidant? Kasi yung caregiver sila or yung parents nila or kung sino mang nag-aalaga sa kanila, emotionally distant sa kanila. Parang laging hindi napapansin sila. Ganon. Kumbaga, yung may need sila, need nila ng love, gusto nila ng help, gusto nila ng someone na nandiyan sa kanila. Pero dahil yung mga caregivers nila or yung parents nila ay emotionally distant sa kanila, parang sasabihin na lang nila na, or hindi available, mga ganon. Yung mga napapanood natin sa TV na pag graduation, gusto natin yung parents nandoon, tapos wala kasi hindi kaya. So yung tipong nakakayanan na lang nilang tumayo sa sarili nilang paa. Na, sige, ako na lang on my own. Isusuppress, isusuppress ko na lang yung aking nararamdaman. Ako na lang to, kaya ko na to. Ikaw yung nagko-comfort sa sarili mo. Wala kang comfort na nare-receive from other people, especially yung loved ones mo. So, growing up, parang a-avoid ka na lang sa mga tao. Parang ayoko na lang, di na lang ako siguro um, magmiminggal sa kanila, hindi na lang ako mag-show ng kung gaano ko sila kamahal. Kasi parang kulang naman talaga yung nagmamahal sa sarili ko eh. Mga ganon, nag-grow sila ng ganon yung thinking nila. And lastly is fearful avoidance. So, actually ito ay mix nga yun, no, ng anxiety or anxious avoidance and avoidance. Ito yung mga tao na lumaki sila sa abusive family, lagi silang nare-reject, o nasasaktan sila, ganyan. Walang comfort, puro gulo yung nararamdaman nila. Tapos, sila din yung tipo ng tao na, for example, gusto kong maramdaman na um, mahalin, pero natatakot ako na sasaktan nila ako. 'Di ba? Parang, kasi growing up, like for example, parents nila, sinasaktan sila. Parang, dapat mahal nila ako kasi anak nila ako, pero bakit sarili kong parents or sarili kong relatives, sinasaktan ako. So, tendency nito growing up, gusto man nila ng lambing, gusto man nila ng pagmamahal, gusto man nilang sinusuyo sila, pero lagi silang nag-hold back na parang ayoko na, hindi na lang pala ako maging ganito, magiging parang yung ipapakita ko na lang is strong, independent woman or man. Kasi ayoko ngang um, maiwan, ayokong masaktan, ayoko ng ganito. Okay, so yun yung mga attachment style at impact na yun. So whatever it is, kung kayo man ay meron kung saan nyo man i-categorize yung sarili nyo dito, um, I hope, especially kung 2, 3, or 4 yon, I hope na makahanap kayo ng healing na, or ng tao na magiging, kumbaga yung kanta nga na pahinga, someone na maiintindihan kung bakit ganito yung behavior na pinapakita nyo. Someone na aaralin kung bakit ganito ka, bakit ganyan ka. Hindi yung i-judge ka kung bakit ganito. Kasi most of the time, kasi itong mga attachment styles na ito, hindi naman natin, or hindi siya kasalanan ng mga taong to. Hindi kasalanan ng mga bata na ganito sila pinalaki, or ganun yung environment na kinalaki nila. And growing up, hindi nila kasalanan, nadala-dala nila yung mga bagay na iyon. It's hard, it's challenging, but I know that they are still deserving ng love and ng partner na makakaintindi sa kanila. Okay. Ayan. So, aside from mga trauma, aside from mga mental health issues, sa mga attachment issues, 'di ba? Siyempre sa isang relationship, meron ding communication and conflict resolution. Dapat na alam natin. Kasi meron din talagang pagkakataon na magka-clash kayo ng partner ninyo. Especially kapag tumatagal na mas lumalabas na yung kumbaga, yung totoong ugali. So, mayroon akong tatlong bagay dito. The first one is the I statement. I've mentioned this before. Avoid blame and name calling and take breaks. So, what is I statement? Ang I statement is you are expressing your feelings. Ikaw yun. Without accusing or blaming the other person.
kapag nag-I statement ka, nare-reduce yung defensiveness and of course, yung conversation nyo, constructive siya. This I statement ay nag-work siya sa family, sa friends, and sa relationship. So, pwede na siyang gamitin sa kahit saang setup, whether sa work or sa school or kung saan man. Sinabi, for example, instead daw na sabihin mo na you never listen to me, pwede mong sabihin na I feel unheard when I'm talking and you look at your phone. So, no, ako, kasi, yeah, totoo, ikaw naman talaga yung nakakaramdam. Next is, you don't care about my feelings. Instead, you can say, I feel hurt when my concerns are brushed off. So, always start ng I. Kasi yun naman yung gusto mong ipinpoint, diba? Yung nararamdaman mo. Kapag may conflict, dun ka sa nararamdaman mo. Bakit ito yung naramdaman mo? May action siya, bakit ito yung naramdaman mo? So, ipapaliwanag mo sa kanya. Ang goal natin ay hindi i-criticize yung tao, whether family member natin siya or hindi, or partner natin siya, or sa future magagamit nyo to, especially sa marriage, magagamit nyo talaga to. Tandaan nyo to. You need to let that person know kung ano yung totoo mong nararamdaman. Bakit ito yung reaction mo dun sa actions niya. For example pa, um, instead of saying, you're so irresponsible, you're always late. Ba? Nakakairita kaya yun? Yung parang, ha, sinabihan mo ko ng ganito, hindi mo naman alam kung anong nangyari sa akin sa travel. Mga ganon, yung kumbaga, yun yung sasabihin ng isa. Pero if you say na, I feel frustrated and unimportant when I'm waiting and plans get delayed, I appreciate it when you're on time. So, mas na-express mo, di ba, na na-frustrate ka. Kasi pakiramdam mo, hindi importante para sa kanya yun. Tapos, siya na siya magsasalita. Okay, okay. Next is, avoid blame and name calling. So, 'di ba sa mga relationship or sa family, sa friends, may mga minsan call sign tayo. So, kung ano man yung call sign ninyo, wag niyo siyang aalisin kahit nag-argue kayo. Wag niyo siyang tawagin sa first name or wag niyo siyang tawagin ng buong-buo niyang pangalan. Kung ano pa din yung tawagan ninyo, yun at yun pa din. Kasi, yeah, you are having conflict or arguments, pero that doesn't mean na yung love ninyo para sa isa't isa, nawawala siya. Okay? So, nagagamit pa rin dito yung yung I statement. And yung other na name calling siya. Minsan 'di ba parang sinasabi natin like tamad, selfish, manipulative. Yung parang nininame mo siya talaga ng something. Ito mainitin yung ulo nito, yung mga ganun. Hindi siya okay. Hindi ko siya kayang tawagin. Na lang. Mahal, ganyan. Bebe loves. Yung Jeje mo, no? Bebe. Okay, so instead daw na, for example, um, instead of saying you're so immature, di ba? Parang kahit ako, pag sabihan ako ng ganun, parang, huh? Ang sakit, parang ganun. Yung magiging defensive ka kaagad eh, hindi yun na-resolve yung issue. But instead, you can say, I get frustrated when we can talk things through calmly. Ganyan. This is all your fault, diba? Pinipinpoint mo, nag-criticize ka. I think we both contributed to this misunderstanding and I'd like to find a way forward. Diba kung mapapansin niyo dun sa mga example, mas magaan bitawan yung mga try na ito kumpara dun sa instead of. Kasi ang goal nyo naman is hindi masaktan yung isa't isa, but to resolve yung ongoing conflict ninyo. And also, yung partner ninyo, future partner ninyo, hindi sila yung kaaway nyo. It's always you and your partner. Kayo yung team. Doon against doon sa problem ninyo. So, try not to blame. Strive not to blame the person. And wag na wag kayong magne-name calling ng buong-buo man or binibigyan nyo sila ng label na ganito silang klaseng tao. Kasi at the end of the day, pagsisisihan nyo lang din siya. Diba? Sabi nga nila, mas maghirap or mas matagal gumaling yung salita kumpara sa physical na sinuntok ka. Okay, pero huwag yung susuntokin. Next, last is take breaks during heated arguments. Say something like, I want to resolve this, but I'm feeling overwhelmed right now. Can we take 10 minutes and come back to this?
And then use the break to breathe, reflect, or journal, not to mentally prepare a counter attack. Katulad ng sinabi ko last time, it's okay whether kayo ay dating, in a relationship, may arguments, tas gabing-gabi na, hindi pa rin kayo tapos sa issues ninyo, mas maaga pa kayo tomorrow. It's okay to take a break na, okay, hindi natin masettle itong bagay na ito, but tomorrow, ganitong oras, since free tayong dalawa, we will talk about it. Aayusin natin to. But for now, magpahinga tayo. Okay lang siya. May mga couple, actually kakakita ko lang nito eh, parang si Jude Santos. Ganito yung, sabi nila, hindi daw talaga effective sa kanila yung talaga magpupuyat para i-resolve yung problems. Mas effective sa kanila yung nagtitake ng break. So, depende naman yan sa inyo. Pero for me, kung mag-a-advise lang din naman ako, mas okay yung mag-take kayo ng break. Kung gabi na, pagpabukas nyo na. Kasi yung utak nyo wala eh. Hindi na siya talaga mag-ano. Parang close na yan minsan. Tapos, kailangan talaga natin ng time na kumalma muna. And of course, kapag kakalma kayo, kapag lumayo na kayo dun sa partner ninyo or nag-take muna kayo ng break, nag-pause muna kayo while talking to them or chatting with them, huwag kayong mag-iisip kung paano ko to, i-win, anong argument yung sasabihin ko. Like, literally, relax lang. Yun, hindi tayo para gumante. Okay? Next is, um, this one. This is according to, a research. Mental health boundaries in dating and relationship. Okay? So, ano yung tatlong bagay na ito? Kailangan, para ikaw din, for example, ako, emotionally, may challenge ako emotionally, then yung partner ko wala. So, ano yung pwede niyang, um, or ano yung kailangan niya na boundary para naman hindi kami totally mag-clash, hindi totally masira yung relationship, and at the same time, hindi masira siya emotionally and mentally. Kailangan, of course, meron ka emotional. Not taking responsibility for others' emotion. So, let's say, ako ang nag-trigger sa emotions niya. Ako yung dahilan bakit siya nagalit, bakit siya napikon, bakit ganito yung emotions niya. Of course, responsibility mo na ayusin kung ano yung nagawa mo. Kapag say sorry, bumabawi ka, mga ganong bagay. Pero kung hindi ikaw yung cause noong kanyang nararamdaman, like may ibang bagay, ibang tao na nag-trigger sa kanya, it's not your responsibility na palaging i-fix kung ano yung meron doon. Kasi, hindi ka naman superhero, no? Hindi ka naman psychologist or psychiatrist. Hindi ka rin naman medicine para maayos kung ano man yung nangyayari sa kanya. All you can do is to um support that person. Be there. Try na intindihin sila na wag silang iwan at wag iparamdam na they're alone dun sa battle nila. Hindi mo kailangang kargahin lahat. It's okay na mag-help ka lang and to support. Kailangan matuto din sila, meron din dapat sila accountability dun sa mga emotions na nararamdaman nila. Next is physical, of course. Respecting space and consent. If ever na gusto nyo ng space, huwag kayong basta lang mag-walk out or mag-shutdown ng phone, hindi na nag-reply. Kailangan nyo ipaalam na, I need time, I need space, alis muna ako, or hindi muna ako mag-chat for this, hour muna. I need time. Parang ipaalam nyo sa partner ninyo o sa someone, sa family members ninyo kung kailangan nyo ng time physically. Next is digital. Privacy and online communication. Usong-uso to yung mga ganito. Ano yung take nyo sa mga ganito? Yung partner ninyo, or ano yung gagawin nyo kapag yung partner ninyo nag-demand sa inyo na akin na yung password ng Facebook mo. Like, ganun siya ka-bold na. Akin na yung, akin na yung password. Ibibigay nyo ba? Nang hihingi ng password ng account? No po. Yes. Yes. No. No, no, no. Kasi, yun nga, di ba? Dapat alam niyo yung kung sino kayo. Parang hindi dapat laging nalulos kayo kapag mabait ang pag, pag ano, no, pag malambing. Kaya di bang akin na lang yung makuha yung password mo. Dinaan ka sa pa-cute at sa lambing, no? Pero, I advise na wag. In a way na marupok eh. Oo. Ang tawag dito?
Nakakatawa ha. Nagda-direct message pa kayo, dadalawa lang naman kayo. I love you both. Anyway, going back, it's okay. It's okay na mag-no sa mga ganong bagay. Pero, syempre, wag naman yung tipong, kunyari, magkasama kayo, tapos yung phone nyo, like, tagong-tago nyo, hindi nyo papahawak. Yung tipong, ang sarap kaya sa feeling nung, yung alam mo, okay, ilalapag ko yung phone ko sa table, nandiyan siya, kahit galawin niya yan, okay lang sa akin, kasi alam ko na walang something, walang makikita, or wala akong ginagawang mali. Siguro yung ganong ka-healthy, okay yun, yung kahit buksan niya, wala siyang, okay lang sa akin. Pero yung hihingin, I think it's a no kasi, ano eh, private yun eh. Kumbaga privacy as a person. Yes, partner tayo, you can hold my hand, you can have my phone. Pwede kang mag-Facebook dyan. Sige, mag-chat ka. Kung lobat ka, gamitin mo yun sa akin, mag-chat ka. Okay lang yun. Kasi wala naman akong tinatago. Mga ganon. Pero kung hihingin mo pa at imo-monitor mo siya na parang wala na akong freedom, hindi siya healthy. Okay. Ay, sorry. Okay, so how are we going to support yung partner natin or family members natin na nagsistruggle mentally? How to support, of course, validate their feelings, encourage therapy or mental health help, learn about their condition to understand their behavior, and what are to avoid taking on their problems as your own, ito yon, trying to fix them, ignoring your own needs or well-being. So, kung kayo naman yung healthy, tapos yung partner nyo nagsastruggle siya sa kahit anong aspeto emotionally, ito yung mga kailangan ninyong malaman, how to support. And remember, you are not there para i-fix sila. Sila at sila lang din yung makaka-fix sa kanilang mga sarili. Sila at sila lang din yung makakatulong sa kanilang mga problems. Hindi natin kayang i-resolve lahat. Hindi natin kayang i-fix lahat. Um, Mayroon akong favorite ko siya dati, na talk siya eh. Yung sa mga Facebook na talk sa church na sinishare, Faith at PH ata yun. Yung mother, yung anak niya, nagsa-struggle. Umiiyak lagi yung anak niya. Tapos siya as a mother. Siyempre, pag mother ka, i-comfort mo, i-help mo yung anak mo. And base sa mga naririnig ko, ba walang ina na gustong makita yung anak nila na nahihirapan. As much as they can, talagang tinutulungan nila. But yung mother na ito, frustrated siya kasi parang hindi daw niya matulungan yung anak niya fully, hindi niya ma-heal, hindi niya kayang pagalingin kung ano man yung nararamdaman ng anak niya. Parang feeling niya, failure siya nagfe-fail siya as a mother. Tapos, nag-pray siya, talaga siya ng help. Tapos, ang sabi sa kanya, or yung na-receive niya na revelation, sa personal revelation is that, you are a mother, oo. You can help your child, yes. Pero, you cannot um, fix kung ano yung totally na broken. Kung hindi mo kayang i-heal kung ano yung may sira. Kasi, kapag na-fix mo siya ng ikaw lang, na-heal mo yung anak mo ng ikaw lang, ano nalalapit sa akin yung anak mo? Which is yung Diyos, di ba? Totoo siya, parang ganun din sa buhay natin. If kaya natin i-resolve lahat ng problems ng mga mahal natin sa buhay, paano na lang yung relationship nila sa Diyos, 'di ba? Hindi na sila hihingi ng help. So tayo, nagbibigay lang tayo ng portion ng help, kumbaga portion ng gamot doon sa sugatan na partner natin or sa family members natin. Hindi natin kayang i-resolve lahat. Pero we can do something. Yun naman yung mahalaga doon. And kayo din, kung if ever na kayo yung nandoon sa sitwasyon na hirap na kayo, pagod na kayo, you're struggling emotionally, mentally, um, yung mindset natin dapat, of course, we need those people na makahelp sa atin. But of course, kailangan din natin yung Diyos sa buhay natin. Kailangan natin lahat. Hindi pwedeng isang tao lang. Hindi pwedeng yung nanay lang natin yung makaka-heal sa atin. Lahat yan nagko-contribute sa healing natin. Especially emotionally. Okay. So, sinama ko na rin ito. Kasi 'di ba dating, tas relationship, most of the time, nagfi-fail yun. Nagfi-fail yung getting to know, nagfi-fail yung legal stage, nagfi-fail yung relationship. At kapag nag-fail yung mga bagay na iyon, naapektuhan ka emotionally. So, paano ka makakabangon muli
kapag ganito yung nangyari? And paano ka makakapagmahal ulit? Paano ka ulit, paano mo ma-redeem yung sarili mo? Kasi, syempre, kailangan mong maging okay ulit. Of course, the first one is acknowledge and accept your emotions. No, huwag niyong isuppress yan. Huwag niyong i-bottled up. Kailangan, alamin niyo, okay, sad ako ngayon. Minsan kasi, di ba, minsan, irritable tayo. Okay, bakit ako irritable? Okay, nalulungkot ako kasi ganito, ganyan. And then, accept your emotions. Huwag niyo siyang i-push away na parang, hindi ako sad. Huwag ganun. Or, hindi ako nade-depress. Ay, hindi, ano lang to. Yung parang, tinatry ninyo na i-gaslight yung sarili na hindi. It's okay. Own your emotions, accept your emotions, those are valid. Kasi kapag hindi nyo siya in-acknowledge, nandiyan lang siya, akala nyo nawala pero nandiyan lang siya, tapos magpa-pile up lang siya. Hindi lang din siya mawawala. Once you accept and acknowledge kung ano yung emotions nyo, pwede nyo siyang isulat, mag-journal, or mag-notes, na ito yung nafe-feel ko today, ganyan. And once na nagawa nyo na yung first, don't take it personally. Let's say, nag-fail yung dating, nag-fail yung relationship namin. Kasi hindi ako good enough. Parang, ha? Kasi hindi ako lovable. Hindi ako katulad ni ganito. Hindi ako ganito, ganyan. Always remember na yung rejection, hindi siya about your worth eh. Hindi, kumbaga, kahit gaano mang kadaming rejection yung ma-feel mo, maranasan mo sa buong buhay mo, especially when it comes to love, that doesn't mean na you're worthless. Sometimes, or most of the time talaga, hindi lang sometimes, siguro lagi, it's about compatibility. Maybe hindi lang talaga kayo compatible. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ka ng kwentang tao, na hindi ka kamahal-mahal, na hindi ka deserving ng love na ito, na hindi ka, or like, nobody lang ako, parang ganun. Don't take it personally. Hindi lang talaga compatible. May mga ganun. Okay? Next is practice self-compassion. So it's important to talk to yourself, talk to your friends, and pwede kayong, yung mga sinasabi na I am safe, I am loved, I'm okay, it's okay to cry, mga ganon. Wag na wag niyong i-judge ang inyong sarili. Kasi yun na nga yung gagawin ng ibang tao, tapos kayo pa, harsh pa kayo sa sarili niyo. So, no. Next is lean on a support system. So, find kung sino yung talagang alam niyong makakatulong sa inyo. Meron kayong secure connection with those people. Those people na hindi kayo i-judge, hindi kayo iiwanan, hindi kayo pagtatawanan sa nararamdaman ninyo. Find those kinds of people. Next is, understand the brain response to rejection. So, kung ano yung nafe-feel natin, kung ano yung naiisip natin, yun lang din yung nafe-feel natin, yun yung emotions na lumalabas. And kapag tayo daw ay broken-hearted or kapag tayo ay emotionally in pain, ano na din, yung brain natin, nag-activate siya and it is associated with physical pain. So, na-feel niyo ba yun na parang kunyari, broken-hearted ako, parang lalagnatin ako or parang ang hina, ang weak ng katawan ko. Kasi, alam nung brain na ito yung nararamdaman mo. So, humihina din yung nervous system na. Okay? So, take care of yourself kapag kayo ay broken-hearted. Next, avoid emotional triggers early on. Yan, kapag mga nagbabackread, nagbabackread, ini-stalk pa din siya, nagtatanong ka sa kaibigan mo tungkol sa kanya, hindi ka talaga fully makaka-move on. And nagbibigay ka lang ng trigger sa sarili mo. I know, masayang mag-backread, masayang balikan ng mga magagandang alaala, pero hindi mo napapansin, nagiging trigger siya sa'yo. Nakaka-add siya sa anxiety mo that could lead also sa depression. So, as much as possible, kung kailangan mong i-block, kung kailangan mong i-mute, kung kailangan mong mag-social media fast, gawin mo kung ano yung kailangan mo. It's okay. Hindi yun pagiging immature. A lot of people are saying na kapag binlock mo yung ex mo, binlock mo yung someone na ito, you're being immature. No, you are not. Kasi ginagawa mo siya para sa sarili mo. Kasi alam mo yung kapasidad ng sarili mo. Ba, ay, magbabacklead kasi ako eh. Ay, maggaganto ako. Mamaya i-chat ko siya. Yung ganun. So, it's okay. Hayaan nyo. Hindi immaturity yun. Next is,
Focus on growth and meaning, of course. People often grow stronger after emotional hardship, 'di ba? Gano'n talaga siya. Kahit gaano ka kalugmok, pero kapag nalampasan mo 'yon, nag-grow ka as a person. Ibang-iba ka na, yung mga gano'n, yung mga nagpapagupit. Tas iba na ako ngayon. So, if you're struggling, you can ask na ano bang puwede kong matutunan sa relationship na ito? Ano bang puwede kong matutunan sa sitwasyon na 'to? Bakit nag-fail? Ano ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Ano yung dapat kong gawin in the future para hindi maulit yung bagay na ito? Minsan kasi, 'di ba, normal yon yung mga naiiwan yung mga what ifs or yung mga bakit, hindi siya nasasagot nung taong yon. Bakit? Kaya nahihirapan tayong mag-move forward. Nandun yung mga bakit, mga what ifs, mga saan ganito yung ano, pwede kong gawin, ganyan, ganyan. If wala kayong ma-receive na answer from those kinds of people na ayaw ibigay yung sagot, sige na, wag nyo nang ibigay. Um, ito, nangyari lang siya sa akin. Siguro I'll just share it. Before, yeah, like, sobrang broken-hearted din ako noon. And hindi ko alam. Mas kailangan ko ng panghahawakan ng mga salita para mas maka-move forward ako. Kasi kung wala, mahihirapan talaga ako. I tried na siraan siya sa isip ko, pero nakakatulong. Parang masama naman siya. So, ang ginawa ko, I really pray kay Heavenly Father na matulungan niya ako na makahanap ng reason to let go para hindi na mag-hold on doon sa tao na yun. And hindi siya naging mabilis yung answer, gradual siya. Pero ni-reveal niya sa akin lahat na parang wow, ito pala yung reason. Nung nangyayari na yun, bumalik sa akin yung thought na pinag-pray ko na, o, di ba ito gusto mo? Okay, ito na yung gusto ko. So, kung hindi nyo mahanap yung mga answer sa mga taong gusto nyong hanapan ng answer, it's better or advisable na palagi nyo siyang ipag-pray na mag-ask kayo ng divine help para mas fully maka-move on and mag-heal yung heart ninyo. And kapag syempre may guidance ng Diyos, diba? Mas mawawala yung bitterness. Yung sinabi ko sa inyo na parang sisiraan niyo siya sa isip niyo, it's a good thing, pero bad siya in a way na you're judging the person and hindi siya nakaka-invite ng spirit. Okay. Next is try mindfulness and grounding exercises. I wanna share with you yung ginagawa ko din siya before. Nakita ko lang siya sa reels ng isang yung reels na yun, yung account na yun, ay nagsishare siya about sa mental health. So, mayroong tinatawag, pwede nyo siyang i-take down notes. Hindi ko na kasi nilagay sa slide. Pero, ang tawag dito ay grounding exercise. So, mayroong tinatawag na bilang 5, 4, 3, 2, 1. 5, kapag ito, pwede nyo siyang gawin kapag na-anxiety kayo, nalo-lost kayo, nade-depress na kayo, nag-overthink na kayo, lahat ng, parang, nung nakatulala na kayo, wala na kayong maisip na iba. Nandoon na lang kayo sa emotions or sa pain, umiiyak or whatsoever. First is 5, acknowledge 5 things you can see right now. For example, na-anxiety ako. Tapos gusto kong, di ba kasi pag ganun yung nafe-feel natin, nalulost talaga tayo, nawawala tayo sa present. So, mahalaga yung mga bagay na ito para makatulong. For example, nag-overthink ako, tapos iisipin ko tong grounding exercises. Okay, 5 things I can see. I can see a tree, I can see a book, I can see my family, I can see a tumbler, I can see my phone. So, 5. 4. 4 things you can touch. I can touch my hair, I can touch my table, I can touch my legs, I can touch my clothes. 3. 3 things you can hear. I can hear yung pusa namin. I can hear yung kapitbahay namin. I can hear a music. 2. 2 things you can smell. I can smell a perfume. I can smell yung kalderetang niluluto ng nanay ko or yung kapitbahay namin. And lastly, one thing you can taste. Kung ano man yung nalalasahan ninyo. Itong mga to, it's about senses, di ba? Makatulong siya para maibalik ka dun sa reality, sa present, para maiwasan yung pag-overthink and yung mga anxiety. Okay. Sana nakuha niyo yun. 5, 4, 3, 2, 1. See, touch, hear, smell, and taste. Next is seek professional help if needed. If you need help, though, to be honest, ang professional help talaga, expensive siya. Before,
I'm paying 1,000 para lang makausap yung psychiatrist ko. Then, iba pa yung medicines. Sobrang mahal ng medicines. Like, butil ng munggo, ganun kalaki. Nag-range siya sa 57. So, siguro ngayon nagtaas na siya. Sobrang mahal mag-seek ng help. Pero, nakakatulong siya. Though may mga organizations or mga agencies naman na can support you if mag-seek kayo ng help. And especially sa church, diba? Meron din namang mga resources. Next, last is be patient. Healing takes time. So, kung ano man yung nararamdaman ninyo, healing takes time. Um, Merong mga bad days talaga. Good days, tas bad days, babalik ulit. Good days, bad days. Pero, the pain will, of course, fade away naman over time. And I know na whatever it is, laging may solution, laging may healing. Kung ano man yung nararamdaman ninyo. And nilagay ko na din dito yung stages of healing. I know siguro some of you are familiar with this, 'di ba? First, may shock, may denial. Susundan siya ng pain and grieving, anger, frustration, bargaining, acceptance, reflection and learning, rebuilding and growth, hope and opening up again. So nakalagay dito, these stages aren't always linear. Some days you might feel acceptance, and the next day grief returns. That's normal. Healing isn't a race. It is a process. Kung ano man yung nararamdaman ninyo, I know there's healing. Hindi man siya ma-heal sa panahon na ito or sa time na ito, but the time will come na yung promised blessing naman ng Diyos na everyone will be healed, everyone will be happy again, ay mangyayari siya. So, let's hold on to that. Whatever trauma we have, whatever um, anxiety, overthinking, depression, lahat na nangyari sa atin from childhood growing up, from trauma sa relationship, past relationships, it will heal eventually. Gusto ko ding i-share sa inyo itong self-love and healing before. So may mga tao na kahit hindi sila fully healed pa or kahit may trauma pa sila from the past, lakas loob silang pumapasok sa isang relationship. And risky siya. Kailangan mo talagang humanap ng tao na makakaintindi sa'yo kung may mga ganun kang trauma. But if ever man na kayo yun or kayo yung partner na gano'n, may gano'n, it's important to affirm your worth even outside of relationship. Na hindi mo ibibase yung value mo, yung worth mo doon sa partner mo. Hindi porket hindi niya sinabi na you are important to me, that doesn't mean hindi ka importante or hindi ka kamahal-mahal, mga ganong bagay. Dapat alam mo yung worth mo as a person. That goes for personal healing, journaling therapy, routine. So, kailangan meron ka talagang goals kung paano mo i-work out, kung paano mo tutulungan yung sarili mo. And lastly is, date yourself first, know your values, wants, and limits. So, self-love. Ano yung i-date? Kung wala pa kayong date nyo na. Date nyo na yung sarili nyo. Wala namang problema doon. I want to share itong excerpt from Elder Holland. Sabi dito, for those of you who earnestly seek to bear another's burden, it is important that you fortify yourself and build yourself back up when others expect so much of you and indeed take so much of you. So may mga ganun tayong nakakasalumuha, even family members na parang, grabe dinidrain nila tayo. So it's hard na magbigay kung laging yung hawak mo ay empty. Kailangan mong i-build up yung sarili mo muna. If you want to serve, if you want to be a help to your partner or to your family, kailangan meron kang maibibigay. At kapag nagbigay ka, make sure na hindi yun yung last na drop na meron ka. Kailangan lagi kang nagtitira para sa sarili mo. Next. I have always been amazed that Jesus could sleep through a storm on the Sea of Galilee so serious and severe that his experienced fishermen disciples thought the ship was going down. How tired is that? How many sermons can you give and blessings you can administer without being absolutely exhausted? The caregivers have to have care too. You have to have fuel in the tank before you can give it to others.
I know you're familiar with this story, doong natulog si Jesus Christ habang kasagsagan ng bagyo. Yung mga disciples niya nagwo-worry na. Siyempre, pagod siya, nagturo siya nag-preach siya ng kanyang ebanghelyo sa mga tao. And how can he, even siya ha, na anak na ng Diyos ay kailangan ng rest, kailangan kumbaga mag-recharge. Ano pang tayo na normal na tao na napapagod at na-drain emotionally, kailangan din natin ng help. Um, nung time na 2020 to 2021, like emotionally, I'm not okay. And I'm trying my best na mas maging malakas, mas maging okay, mas mag-heal doon. And then, meron din akong mga friends noon na nagsa-struggle din sila emotionally. Yung kahit gusto ko talagang tulungan sila, pero hindi ko magawa kasi emotionally, parang lunod din ako sa sarili kong emotions. And it's really hard. Kahit ano man yung desire, kahit gustuhin man nating i-heal, especially yung mga partners natin or the one na pinupursue natin, kahit gaano natin gusto sila katulungan, kung walang-wala din naman tayo, it's hard. And makakaapekto lang din siya sa atin emotionally and sa kanila. Kasi parang baka isipin nila, pabigat lang ako, or I'm sorry kasi nagiging ganito ako sa'yo, nagiging hassle ako. So, kailangan alagaan niyo yung sarili ninyo. Last ay, wherever we struggle or feel exhausted, we can always turn to Heavenly Father and the Savior. They can reassure us and support us because their capacity is infinite. There are no boundaries to their healing power. The Savior's invitation comes with a powerful promise. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. I testify to this na the balm of Gilead is available for every one of us. And yeah, whatever it is na emotional na nararamdaman natin, laging may healing, laging nandyan siya to lift us. And kung mayroon man kayong itong mga bagay na ito, balik tayo sa first. Sorry. Ah, this one. Kung meron man kayong trauma, meron kayong anxiety, depression, low self-esteem, may attachment issues, or kung wala man and ma-develop siya within your relationship, I hope and pray na ma-overcome ninyo siya. And if may mga partner kayo or you're dating someone na may mga ganitong scenario or may mga ganitong situation and they're striving and they're trying their best naman to heal, I can say that katulad ng yung question kanina, hindi naman sila red flag. They're trying their best to cope up. Pero kapag dumating na yung mga bagay na ito, nagiging controlling na yung behavior, puro na lang selos na hindi na nagiging makatarungan yung selos, nagmamanipulate na, nang-gaslight na, nang-guilt trip na, nang-blackmail na, and wala ka ng freedom, hindi mo na alam kung sino ka talaga sa person. Ibibigay ko yung call sa inyo if you want to stay in that kind of relationship. Because I know the Lord will also ask you, or kumbaga, kung nandoon kayo sa sitwasyon na gano'n yung partner ninyo or you're dating, parang tanongin niyo yung sarili ninyo na parang, ito ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Or masaya ba talaga ako sa relationship na ganito yung setup? Kasi you will marry that person and kapag napakasal na kayo, wala nang alisan. Yun na talaga yun. Hindi, parang nasa sa inyo kung kaya niyong tagalan yung mga ganong situations. Or, kasi minsan, yun, nagiging bulag lang yung bawat isa sa atin when we are really in love. Kasi cloud nine talaga yung feeling. So, nasa sa inyo kung bibigay ko yung call sa inyo if ever ma-encounter nyo yun. Pero of course, sana hindi natin ma-encounter yung mga ganitong bagay. Kasi sobrang mahirap siya para sa atin. Kasi kailangan pa nating i-heal yung sarili natin. Tapos babalik tayo. Tapos pupunta tayo sa isang relationship. Dun sa, dun sa poster na ginawa ko, nakalagay doon na because love should never cost your peace. Whether you're dating or in a relationship, protect your peace while building real connections. Real love, true love, ay hindi dapat mapanakit. Of course, may mga imperfections kayo.
together. Pero hindi dapat siya in a way na nasisira na din ikaw emotionally and mentally. And yung relationship, of course. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa gabi na ito. And um, yeah, thank you so much sa oras ninyo. May mga questions ba before ako mag-end? Siguro magbigay ako 1 minute if may nagta-type ng question. And then kung wala, we will end this webinar. Wala. Thumbs up. React if wala. Kung goods na yung lahat. Okay na. Sige po. So, since wala namang question, again, thank you so much for participating tonight. It means a lot. Kahit kaunti lang kayo, sobrang grateful ako and thankful sa oras na ibinigay ninyo. And yeah, sana po ay may natutunan kayo, may nadagdag sa inyo. Again, yung mga bagay na ito, hindi lang siya um, para sa relationship lang, sa partner. You can also use this sa family ninyo. Uh, thank you, thank you. Mental health. Laging unahin ang mental health kasi kapag hindi nyo uunahin yan, sorry, kahit gaano kayo ka-physically healthy, wala, hindi din mag-work yan. Ayun po. Thank you so much for tonight and I hope to see you next week. Second to the last na yung next week. As isa pa. Yan. Thank you so much po. Have a great night and see you next week. Bye-bye. Thank you so much.